We proceed or we continue our discussion regarding the FET topic, let's have a recap. Ano, who wants to share his information regarding dun sa nalaman nyo before? Wait lang sir, magbubuklat lang ulit po kami. Anticipated. Anticipated marks. Ano, sino gusto? So additional points uli yan, tsaka sa mga nagko-comment at sumasagot. Lagi naman. Sino gusto mag-share ng kanyang knowledge? Knowledge is power. And power is? Power. Knowledge. Binaliktad lang. Knowledge is power. Go, Aliyah. Sir, we last Go, discussed Aliyah Karandang. Yes, sir. the difference between BJT and FET and ang mga ay pinagkaiba po ng terminals. So sa FET po, ang ginagamit na po natin ay yung gate source. Yes. Yes. Okay. So thank you so much, Aliyah, for a brief information. So sino pang gusto mag-share? Si Jason? How about for the boys? Walang papel dito. Basta kayo. Kain na kayo doon. Mabusog na kayo. Dali-dali. Sino nagbigay kayo? No. Faith din yun. Okay, kami sister din yun. Okay, so since wala na mag-share, so let's continue our discussion para mas madali kayong makakain ng tanghalian. So, try natin kakaunti naman to because we are half sa ating topic regarding field effect transistor. So, let's dive class sa ating... Ay, wait lang, hindi pa ba nakashare? Ang ingay nyo ba? Yung maingay. So, is my screen visible at your end po? Visible. Okay. So, let's continue. So, we are looking class sa ating screen which is the metal oxide semiconductor field effect transistor or what we call the MOSFET. Ano po? Ito class yung dahilan kung bakit may mga smartphone tayo ngayon. Ano po? So, if yung JFET class is like a manual water valve, parang ganun. Yung MOSFET class ay para siyang high-speed precision electronic switch that can be smaller than a virus. So, ganun kaliit yung isang MOSFET. Ano po? So, let's look at the diagram sa ating right side ng ating slide. So, unlike the JFET class, where yung gate is physically touching the semiconductor, yung MOSFET class has a thin layer, what we call the silicon dioxide or the SiO2. Alin po yun? Ito po yun. Oh, shit. This is our thin layer, which is the silicon dioxide, which is basically a glass. So, saan po siya nahanap class? It is between the gate and the channel. Ano po? So, isipin nyo class, yung gate class ng MOSFET ay parang naka-gloves. Parang ganun. Ano po? It never touches the electricity. It is controlling. This create class what we call the insulated gate. So ano po yung insulated gate? Kaya nga tinatawag din yung MOSFET na IGFET. Because tinatawag siyang insulated gate
field effect transistor ng isang MOSFET. And because of this glass layer class, yung input resistance po natin ay napakataas, that the gate current is practically zero. So kahit class, kahit gaano kalaki, kahit gaano kalaki ang isang voltage sa kabilang side, kumbaga hindi may istorbo yung signal na meron ka. So ganun siya. Ano? So in terms of, I want to share some brief history. Ano po? Bakit ba tayo nagkaroon ng MOSFET? Ano? So sabi ko kanina sa inyo, class, di ba? Sabi ko noon na matagal na yung concept ng FET. Pero bakit yung MOSFET yung mas winner compare kay JFET? So, the breakthrough class starts around 1950s. So, ganun nag-start yon. While yung BJT class was ruling around 1950s, di ba na-share ko that, sino ngayon? Si Muhammad Atala at saka si Dawon Pang at Bell Labs successfully created the first working MOSFET. So, ang struggle at that time, before the 1950s, the glass layer, which is the silicon dioxide, was too messy and unstable at that time. Ano po? Hindi nila ma-perfect glass yung paggawa ng glass sa ibabaw ng isang silicon. So, and the revolution came once they mastered yung MOSFET became the most manufactured device in human history. So, ganun kagaling. So, isipin nyo, class, billion-billion yung ginagawa araw-araw. So, it is the most widely produced object ever made by humans. Pag ikaw ay may pagawaan ng isang transistor. Yes. Pakadami. So, in terms of the operating modes, the depletion and the enhancement of, well, no class, regarding do sa flowchart natin that before, yung depletion mode na D-MOSFET, ito yung kumbaga normally on. Ano, even kahit zero yung gate voltage, yung current po ay nag-flow. So, we have to apply the voltage para lang ma-turn it off yung mismong device. So, yung enhancement mode, which is the E-MOSFET, ito yung pinaka-important dito. Why? Because it is normally off. So, it only turns on lang kapag nagbigay tayo ng kick ng ating voltage or nagbigay tayo ng voltage dito. So, inside, ang example nito, yun yung mga nasa loob ng isang CPU natin. Diba? We use the E-MOSFETs. When you aren't doing anything, class, they stay off and it consume zero power. So kaya hindi, class, nauubos agad yung battery ng ating laptop kapag hindi natin ginagamit or naka-standby lang. So clear tayo doon. Clear tayo sa isang metal oxide semiconductor field effect transistor. Clear pa. Parang tamad na si Ronaldo. Kasi ano, parang nasa isang bahay isa lang ano, ng background. Alam mo nang ginagawa. So, so before we proceed pala sa isang slide, I want to share regarding the scale. Yung scale ng ating MOSFET. So, yung substrate niya, class, as we discussed, the substrate is incredibly thin, but yung MOSFET itself is even smaller. So, as a comparison class, yung single modern processor, it contains billions of the MOSFETs. So, meaning, kung gagawa tayo ng isang CPU gamit yung ating BJT, na nasabi ko na rin dati, so, siguro kasing laki yun ng isang laboratory. Ano? Ang isang computer chip class ay magiging kasing laki ng isang laboratory or isang building. Kung ganun, billions of BJT ang gagamitin natin. Okay? Kagalingan
billions of MOSFET yung ginagamit natin. So these switches class, in terms of the speed, these switches turn on and off billions of times per second. So mga gigahertz speed po iyon. So habang kumukurap tayo class, yung mga MOSFET sa phones natin ay nakapag-switch on and off. Ano po? Ng billion din pong beses. So ganun kagaling ang isang MOSFET. So, kung naiintindihan nyo class, yung aking discussion sa slide na to, I have two questions. The first question is, dun sa name ng isang MOSFET, what does the O stand for? So, ano ba ibig sabihin ng O? That is what we call the... Uy, tutuklawin na kayo. Napaka-simple question. Yes, go. Pwede nyo i-comment. Oxide, or what we call the silicon dioxide. It acts as the insulator that allows the gate glass para makontrol natin yung channel without any current flow. So the second question, so ito napakadali. So kung gusto natin gumawa ng isang switch na hindi nagko-consume ng current kapag hindi natin ginagamit, gagamit ba tayo ng JPET or enhancement mode MOSFET? Hello? Narinig niyo ba ako? Oh, what is the answer? Exactly. Yan, yung mga nasa book. Very good. The enhancement mode MOSFET. So, naiintindihan niyo ako. So, naiintindihan niyo yung topic. So, let's proceed to our next slide. So, let's look at this diagram class. We are now discussing the DMOSFET. So, we are done with the JPET or the JPET, the MOSFET itself, and we're going to proceed with the D MOSFET. Ano bang meron sa isang D MOSFET? So, tinatawag din nating hybrid ang D MOSFET in terms sa world ng isang FET. Why? Because it can operate class in both depletion mode, like yung JPET, and enhancement mode, like its other MOSFET cousin. Parang ganon. Ano po? So in terms of the physical structure, let's look sa isang N-channel D-MOSFET sa left side ng ating PowerPoint. So unlike the enhancement mode MOSFET class, which starts off, yung D-MOSFET has a physical channel that is already manufactured between dun sa source at saka sa drain niya. Kumbaga, may kalsada na agad or may tunnel na agad yung na pwedeng daluyan yung current kahit wala pa siyang ginagawa. So in terms of the insulated gate class, napapansin nyo na yung metal oxide layer, which is yung SiO2, kung meron siya dito. Ito. So that metal oxide layer class, that is the insulated gate. Just like our previous discussion, yung gate class is totally separated from the channel by yung thin glass layer na meron siya. So this gives class nearly infinite input resistance. sorry. Nalang ang water. Yes. Kailan? Yung hiniram namin na room natin. Monday, di ka? Bukod pa yung April 20. Oo, noon pa yun. Yung April 20. 16th week naman yun. Yung sinasabi ng April. So, in terms of the symbol, class, tingnan nyo naman yung symbol sa ating right side ng ating PowerPoint. The solid vertical line. Solid yung vertical line na meron. So, you notice, class, that the line connecting the drain and the source is solid. So, in schematic language, class,
yung solid line means meron siyang physical connection na nag-exist. So, it is normally on. So, kapag nakakita kayo nun, normally on na device siya. So, in terms of the gap, there is a small gap plus between the gate and that solid line na meron. So, yan class yung nagre-represent ng ating oxide layer. It tells us as an engineer na this is a F80. Hindi po siya BJT. Ano po? So, nagkakaunawaan tayo doon. So, the most interesting part class dito is yung D-MOSFET ay two-way bulb. Doon sa negative, kapag negative VGS po, kunyari two-way bulb nga siya. So pag negative VGS class, kapag nag-apply tayo ng negative voltage, nagpupush tayo ng electrons palabas sa ating channel. So pinapakitid natin yung dinadaanan niyang tunnel or yung kalsada na meron. Ano po? So ito yung tinatawag nating depletion mode. So kapag positive naman po yung ating VGS, but because of the oxide layer, we can also apply a positive voltage. Instead na ma-destroy yung device class, nakakapag-attract siya ng more electrons into the channel and making it even wider. So, kumbaga, lalong lumalawak or lumuluag yung kalsada na meron tayo. So ito yung tinatawag nating enhancement. So nagkakaunawaan po tayo sa part na yun. So wait lang. Okay, so let's continue. Sorry. So, so meaning, doon sa two-way bulb na meron tayo sa isang D-MOSFET class, pwede siya sa negative VGS and pwede rin sa positive VGS. So ito lang yung tanging transistor class na pwede siyang, kumbaga sa isang sasakyan, pwede siyang magpreno at pwede siyang maggas sa iisang component lamang. Ano po? So sa isang real world example class, kunyari imagine, we are, kunyari isa tayong safety system, imagine class, kunwari, alam nyo ba yung isang safety system sa isang factory? Kunwari, merong ganon. Ano po? Merong isang safety system sa isang factory. And you want the alarm to be normally on. So ano pong gagawin? So that if the
power fails or yung controller natin nag-breaks class, the alarm stays allowed. So ano pong ginagawa? Kapag gagamit tayo ng DMOSFET class, because it allows the current para mag-flow by default. So we only use the controller to send the voltage para ma-squeeze or ma-squeeze it shut and makip natin yung alarm to be quiet while everything is safe. So, kunyari, kung sakaling magka-aberya, at mawala yung control voltage, kusa siyang mag-o-open normally on para tumunog yung alarm. So, the fail-safe logic here is why DMOSFETs are still used sa mga specialized industrial sensors na meron. So, parang ganun siya. So, kung naunawaan nyo class, yung yung ating slide na to, I have question. Look at the symbol sa ating slide. So, for N-channel class, is the arrow pointing in or it is pointing out? So, once again, for N-channel, is the arrow pointing in or it is pointing out? Hello? What is your answers? Ano po kaya? For an N channel, is the arrow pointing in or it is pointing out? For a DMOSFET structure and symbol. What do you think, class? Sa isa bang N channel, pointing in ba or pointing out yung arrow niya? Wait lang, sir. Sinasearch po namin sa AI. Bagal po yung kasi. So what do you think? Nasakit ng ulo ni Kurt, oh. Ano, what is your answer? Pag ang channel ba, pointing in or pointing out? Sirit? So this is the clue. Clue. This is the answer. Magkukulo pa. So, pag in class, meaning in, di ba? For Bisaya ba? In channel, in, pointing in. So, ganun yun. Natawa naman sila. Bisaya ba? So, pag in channel, meaning pointing in. Ano ba naman yan? So, ganun yun. So, tinatawanan ako ni Arnold. Ano ba yan? Sumusik mura ang kita. Joke. Hello. So, are we clear on that? So, meaning, in a N-channel DMOSFET, pag sinasab nating N-channel, that is pointing in. Ano po? So, kapag P-channel, that is pointing out, palabas. Clear tayo doon, clear. Ala, nagsashot na sila sa GC. Bisaya pala si sir. Hindi po. Puro Tagalog ako. Meron lang akong alam. Ala, binabash nyo na ako, feeling ko. Okay lang. Nasa akin pa din ang huling halakhak. Ako pa rin ang may hawak ng lahat. Halak ka. Napisting nga ako. Bisaya ka. Bisugo ka. Bisugo. So, next. Ay, wait lang. May isa pa palang question. Since 2 question tayo per slide. Ito pa. Ano nga to? Kunyari, if I have the MOSFET
and I want class to make the current higher than its default IDSS. Should I apply a positive or negative voltage sa kanyang gate? So to repeat the question, kunwari, meron po akong DMOSFET. If I have DMOSFET and I want to make the current higher than its default IDSS, should I apply a positive or negative voltage sa kanyang gate, to its gate? Positive or negative? So huwag niyong pakalalimin or ng iyong pag-iisip. Common sense. Gusto raw po natin ng mas malaking current to become higher. Mas mataas po sa isang IDSS, which is, di ba alam naman natin na it is the maximum state, di ba? Ano pong gagawin natin? Mag-a-apply ba tayo ng positive or negative voltage sa gate? Di ba yung gate yung nagko-control? Base ang nagko-control sa BJT. Then gate naman nagko-control sa isang FET. So kung gusto nating pataasin ang current, ano pong gagawin? Positive or negative? Positive volts daw. Sure. Bakit may question mark? Indeed, yes. That is positive. Correct. Thank you so much for tama. Positive. Ano po? Pag positive class, ma-enter natin yung tinatawag nating enhancement mode. So clear tayo doon. So very good, very good. Tatandaan niyo yung mga clue words at yung mga questions regarding sa ating mga each slides na meron. Mahalaga siya. Ano? So next, wait lang. Sige. So let's look at our screen class. Maybe you may think or you might be thinking, sir, parang pareho lang naman yung formula sa JPET regarding the Shockley's equation. And you're right, class. You're not left, you're right. So the mathematical DNA is the same. So in engineering class, sorry. So you're right. You're not left. You're right. Galing mo talaga. Sisikuhin kita talaga. So in engineering class, yung domain of our formula is what changes everything. Yun lang yung almost pagkakaiba nila. Ano po yung pagkakaibang yon? Why it's different? Yung JPET limit class, in a JPET class, yung ating BGS can only be negative for N channel. If you go positive class, you destroy the device logic. Kumbaga, hanggang 0 lang po tayo sa isang JPET. Ano po? So, in a DMOSFET class, because of the silicon dioxide glass layer that we discussed earlier, yung DMOSFET class can handle positive BGS. So the result, this formula class works even when BGS is positive. So this mean class, yung ID natin, the drain current, can actually become larger sa ating IDSS. So ito yung tinatawag nating enhancement mode operation. Ano po? Gamit ang isang depletion mode device. So to elaborate each of the parameters na meron, let's look at the term ng 1 minus BGS over BP. Ano po? In depletion mode class, kapag ang BGS po natin ay negative, which is kunyari, negative 2 volts ang meron, the term inside, which is 1 minus BGS over BP, becomes less than 1.
Ano po? Meaning, yung current na ID, mag-shrink siya. Kumbaga, pinipiga natin yung meron sa channel. So, at BGS, 0, di ba? Kapag naman 0 yung ating BGS, di ba yung ID natin equal siya sa IDSS? So, same lang with the JPEG. Same lang din with the depletion mode. Pero in enhancement mode class, kapag ang BGS natin ay positive, which is positive 2 volts, the double negative, kunyari, computing nyo class, kunyari, positive yung kanyang BGS, and yung kanyang BP ay negative 4. So, yung double negative sa ating formula na 1 minus the positive 2 over negative 4 becomes 1 plus 0.5. So, kapag kinompute nyo siya sa inyong calculator. So, we are squaring a number that is greater than sa 1. Diba? So, yung current natin na ID class will now it shoot up beyond yung mismong maximum saturation current natin. Kumbaga, lumampas na tayo sa mismong ceiling or sa maximum na meron. So, yun yung kahalagahan ng isang enhancement mode operation. So, nagkakaintindihan po tayo. So, let's try kung paano ba nangyayari yun. So, let's focus here, class. I think this is might more challenging because we will see, class, how the same transistor behave as a break, as a break or a shooter ng isang as a booster rather. Kunyari na isang device. Kunyari, meron tayong statement. Kunwari meron tayong N channel. So, lagay ko dito. Kunyari, meron isang N-channel na DMOSFET. Merong isang N-channel na DMOSFET. And meron siya mga parameters. Ano ang mga parameters niya? So meron tayong IDSS, which is our drain source saturation current that is approximately equal, kunwari sa 12 milliampere. Ano pakalam mo? 12 milliampere, and our pinch of voltage is equal to negative 6 volts. So the question, the first thing that you are going to do is let's calculate, class, for the drain current when it's operating sa isang depletion mode at BGS na equal sa negative 3 volts. So, hindi naman siya ganun ka-challenging because isa-substitute nyo lang naman. So, ipapakita lang natin kung anong mangyayari kapag in depletion mode at in enhancement mode. Ano po? B. Let's calculate for our drain current also when it is pushed sa isang enhancement mode kapag ang ating BGS class ay equal sa positive 2 volts. So, can you give me the answer for our first letter? Letter A. So, what is our answer for ID? That is approximately equal to what? Let's compute, class. 3 milliampere. Correct. So, thank you po sa mga nagsasagot. Screenshot ko po yan later. So, next. So, ano pong ibig sabihin niya? So, pansinin niyo, class. Dahil dun sa negative na BGS, yung current natin from 12 milliampere papunta sa 3 milliampere. So, kumbaga, normal yung depletion behavior na meron dito. So, kung papansinin niyo, hindi lang naman tayo basta-basta nagko-compute na isang equation. We are learning also ano ba nangyayari kapag kinompute natin, kapag bumaba itong ganito, kapag tumaas itong ganito. So meaning from 12 milliampere yung ating IDSS, bumaba siya significantly ng 3 milliampere. So normal na depletion behavior ang nangyari.
So, sa next letter, which is B, what is our answer for our drain current? It gives us, hello, 27, no, 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 yes. Baka meron kang namali lang. 21.33 milliampere. So look at that class. Ano po? Yung current natin ay lumampas sa ating IDSS na 12 milliampere. So we have literally enhanced the conductivity ng isang channel. So do you see class kung ano ang kayang gawin na isang DMOSFET? So to summarize this class, sa isang JPET, ang IDSS, ito yung limit niya. Pero sa DMOSFET class, yung IDSS, kumbaga para siyang checkpoint lamang sa isang DMOSFET. So meaning, kung kailangan natin class na isang transistor na flexible, kumbaga pwede siyang humina or pwede siyang lumakas na higit mismo sa normal state, yung DMOSFET class yung ating gagamitin. This math class proves that we aren't just stuck sa isang region. We can cross the boundary from the depletion to enhancement effortlessly. So nakuha niyo ba yung logic ng enhancement gamit yung ating Shockley's equation? Hello? Nakuha niyo ba yung logic niya? So meron ba kayong question sa ating calculation dito? Wala. So, okay. We are done with the JPET. So, let's proceed. Meron rin pala pong transconductance equation ang isang DMOSFET. Meron po. Ano po? While the JPET class and the DMOSFET share yung kanilang same fundamental mathematical DNA through the Shockley's equation, they differ class significantly sa isang physical range and operational flexibility. But these both devices po are classified as the VCCS, di ba? The voltage control current source. And normally on kapag zero yung gate voltage. Meaning, they both rely class sa isang transconductance parameter na meron, which is yung ating GN na nasa slide natin. Ano po? Dinidefine nito class yung ating sensitivity. So, lagi naman, ito. Yung JPET limitation po class. In a JPET class, yung gate must stay reverse bias, di ba? Lagi naman natin inuulit yun. Sa isang JPET, ang limitation niya, in a JPET, the gate, the gate must stay reverse bias para ma-maintain lang niya yung field effect. Ano po? Ibig sabihin class, hanggang 0 volts lang. The VGS is equal to 0 volt. So hanggang dito lang ang operating range niya. So yung its maximum sensitivity, the GMO, it acts as a hard ceiling. So hindi natin pwedeng gawing positive class yung VGS dahil magiging forward bias na yung junction, which will eventually class destroy the device's logic or yung component na meron siya. Component itself. Ano po? So ano pong advantage ng sa DMOSFET? Yung DMOSFET class, it feature yung ating silicon dioxide that acts as a glass like insulator between saan? Sa gitna ng channel. Dahil insulating layer na ito class, yung gate ay physically isolated. So this allows class that the DMOSFET to operate safely in both depletion mode, which is yung negative BGS natin, and enhancement mode, which is our positive BGS. So let's try this transconductance kung paano ba siya nangyayari. Same lang rin naman ng ating JPET. Ano po? Kunyari, meron tayong JPET and a DMOSFET.
If you have a JPET and a DMOSFET with identical datasheet specification. Specs. Yung ating IDSS ay equal sa 10 milliampere. And our pinch of voltage ay equal sa negative 5 volts. Yan. First thing that we are going to do is let's calculate for the maximum transconductance, which is the JMO, kapag ang ating BGS ay equal sa 0 volts. Next, let's calculate for our transconductance, which is GM. So meaning GM, Grandmaster ka pala. Joke lang. So GM for the D MOSFET. GM for the D MOSFET. If we apply an enhancement voltage kapag ang BGS natin at VGS, it is equal to 1.5 volts. So let's calculate. What is our answer for letter A? Sir, nalito ako. Naglagay ko ng BGS na equal sa 0 volts. So most of the problem plus, minsan talaga naglalagay ng parameters na hindi naman talaga relevant sa pag-solve. So ganun. Especially sa mga board examination. Pampalito siya. So ang hinahanap lang naman natin yung GMO eh. So ano nga ang pag-solve ng GMO? Our maximum transconductance. GMO is equal to what? To IDSS over the absolute value ng ating pinch of voltage. So what is our answer for the maximum transconductance? 4 milliampere. Sure ka? Kurutin ko kayo. Hoy, hindi ako papayag. Nakalimutan nyo na agad. Ala. Magsampo agad. Ala. Ako ay maglilib na dito. 4 milliampere daw. Yun! 4 millisiemens. Eh di mali na agad kayo. Ang kinuha daw po nila, sir, ay current. Hindi yung transconductance. Kaya 4 milliampere. Sa simple na unit, nagkamali. Paano ba yan? Paano, kunwari, lahat nakalagay sa inyong sa board exam. 4 milliampere, 4 millisiemens, 4 milliohms. Kamali na agad kayo. 4 millisiemens. Correct. How about B? So, sinusukat yung inyong basics sa LX. Siemens pala. Nagkamali. Tama yung 4, mali sa unit. It's our answer for our transconductance. That is, GM is equal to epic. Laro. Mythic pa nga lang, di nga ako makataas. Ano na? That is our answer, 5.2 millisiemens. Okay, correct. So what you notice, class, sa ating GMO, sa ating maximum transconductance at sa ating transconductance. Ano papansin niyo? Yung GMO class, that is the absolute peak sensitivity ng ating JPET. So beyond this point class, the JPET cannot operate further. Ano po? So dun po sa ating transconductance na GM, you notice the result by using the enhancement region class. Yung D MOSFET natin became
30% more sensitive than sa JPEG's absolute maximum. Diba? So yun, ang kagalingan. Ano po? In terms of the sensitivity, yung enhancement advantage niya. So the takeaway class here is JPEG class is para siyang ano siya, it's like a reliable specialist for a negative voltage signals. In the DMOSFET is like flexible hybrid that can overdrive class yung performance na meron. So isipin nyo na lang class, yung JPEG para siyang car, it's like a car na wala pong turbo. Didn't have a turbo. Ano po? In the DMOSFET naman, siya naman yung may turbo. Ano? Which is the enhancement mode. Na pwede natin gamitin class para lumampas tayo dun sa normal state or the normal na limitasyon ng isang makina. So this level class control exactly why yung MOSFET po natin dominates yung ating modern electronic world ngayon. Ano po? So nagkakaintindihan po tayo? So let's proceed. So konti na lang to. So we are done with the JPEG. We are done with the MOSFET, especially the DMOSFET. So last na, E-MOSFET na lang po. So anong pagkakaiba naman ng E-MOSFET? So let's look closely class sa structure ng isang E-MOSFET. While it looks similar to what we've discussed, the E-MOSFET has one massive difference. Ano po yun? There is no physical channel. Sa isang E-MOSFET, wala pong physical channel. Tatandaan nyo ha, sa E-MOSFET, there is no physical channel. Wala siyang built-in na tunnel or kalsada na meron. In terms of the physical construction, class, in terms of the gap, you notice, class, that the N-type source and the drain are completely separated by the P-type substrate. So magkahiwalay sila, class. Without any external help, class, wala pong current na mag-flow because yung P substrate, it acts like a wall. Ano po? So sa enhancement process, class, unlike the DMOSFET which starts with a channel, ang isang E-MOSFET po, it requires, class, to induce one. So kailangan, class, muna nating gumawa ng isang kalsada, bago tayo dumaan or bago dumaan yung isang current. So parang ganun ang naisabihin ng isang enhancement mode. Ano po? So the logic here, class, is this is why we call it normally off. Kaya pala normally off siya because of there is no physical channel. So it consumes zero power kapag ang BGS po natin ay 0 volt. Ito yung dahilan, class, kung bakit hindi agad nade-drain yung mga battery ng gadget natin or yung mga gadget na meron tayo kapag hindi natin ginagamit. Because of the E-MOSFET. So clear tayo doon. Ganun kagaling ang isang enhancement mode. Enhancement, nag-enhance. So ibig sabihin, kunyari, kapag naka-standby lang yan, hindi ka napindot, hindi maubusan niya ng battery. Ganun kagaling palang E-MOSFET. Diba? So in terms of the symbol na meron tayo, class, which is dash line po ang nakalagay sa symbol natin. So the broken line, you notice that the vertical line connecting the drain and the source is broken or dash. So in a schematic language, class, this represents the absence ng isang physical channel. So yung arrow po na meron dyan, just like before, the arrow points in for the in channel. So in for the N channel, pointing toward the substrate, and out naman po
for the P channel. So are we clear on that? Clear? Crystal clear? So here is the most fascinating part, class, na isang solid state physics. What we call the inversion layer. Kapag nag-apply tayo, class, ng positive voltage sa gate, yung metal electrode, it acts like a magnet. So tinatawanan ako ni Kim. Sa inversion layer, class, it repels the hole in the P substrate and it attracts, class, the minority electrons toward the surface just beneath the oxide layer na meron. So, kapag na-reach natin, class, yung specific voltage, yung tinatawag nating threshold voltage. Tandaan nyo ha, sa isang e-MOSFET, mahalaga ang threshold voltage. So, kapag na-reach natin yung specific voltage or yung threshold voltage sa e-MOSFET, this enough electrons, class, gather to form a temporary N-type bridge between saan? Sa source natin at saka sa drain. So, nagkakaintindihan tayo. So, isipin nyo, class, ine-enhance natin yung conductivity ng material para makagawa lang tayo ng tunnel or kalsada kung saan dati siyang wala. Ano po? We are literally creating a component using just an electric field. So here, let's look closely sa mga parameters na meron sa ating screen. Ibang-iba siya kay D-MOSFET and KJT. The e-MOSFET, class, follows a different mathematical rule because it doesn't have a physical channel na po when it's manufactured. So, in terms of the physical construction, kapag normally off, unlike the JFET or the D-MOSFET, ang isa pong e-MOSFET has no, once again, no built-in path for the current para mag-flow at VGS is equal to 0 volt. So wala siyang built-in na kalsada. So yung threshold voltage, class, this is what we call a parang magic number siya. Why? Because it is the minimum gate to source voltage required to create an inversion layer or a temporary channel. So dahilan pala ng isang threshold voltage. So kailangan po muna nating paganahin ang ating device bago dumaan yung current na meron. So parang gano'n. Ano po? So ano naman po meron doon sa constant K? The constant K here, class. So parang pag nakakita kayo ng value, so magpasalamat na kayo because given yung K. So most of the time hinahanap din po yung constant K. Hindi laging given. So this parameter, class, measure in a milliampere per volt squared. Ano po? Depends, class, sa construction ng specific MOSFET. So it tells us, class, how much the current will increase once we cross the threshold voltage. Sir, naguguluhan po kami. So let's try. Let's try to solve. Let's try to understand the equation ng isang e-MOSFET parameters. We use two primary formulas, class, sa isang e-MOSFET. The first one is the current equation. Ito po iyon. The drain current equation. So tinatawag rin natin siya para siyang square law equation. Ano po? Square law equation. It's like a square law equation. You notice, class, if yung VGS is lower than our threshold voltage, so VGSTH is what we call VT then, which is the threshold voltage. Ano po? The result is zero current. So pag mababa pala po ang VGS natin sa ating threshold voltage, meaning the result is zero current. So in a transconductance equation, that is the GM,
this define class yung gain or the sensitivity ng ating device. Oh shit. Nangyari? Sorry for that. So, ito class yung nagsasabi, the transconductance equation. Ito yung nagsasabi sa atin kung gaano ba kabilis lalakas yung kuryente natin kapag meron tayong car, kapag tinatapakan natin yung gasoline, which is yun yung voltage natin. So parang gano'n yung transconductance natin. So, let's try. But before we try for the example here, sige, let's try na nga. Naano ko eh. May share pa sana ako, kaya lang feeling ko gutom na mga to. So let's proceed. So kunwari class, meron tayong N-channel E-MOSFET. N-channel E-MOSFET has a threshold voltage. Sige, para mas maano nyo. Has a threshold voltage. Threshold voltage. Kunyari, wording siya. Threshold voltage that is equal to threshold voltage of 3 volts and a conduction constant of sige 0.3 milliampere. So most of the time mga 0.3 yung ating constant. So the question is, first, what is the drain current? What is the drain current if our BGS is equal to 2 volts? 2. What is our drain current? What is the drain current and the transconductance if our BGS is equal to 5 volts? So compute. So what is our answer for number 1? Sure kayo? Sure kayo sa sagot nyo? 0.3 milliampere daw po ang sagot nila. So, isipin nyo class, tingnan nyo yung ating problem. N-channel E-MOSFET has a threshold voltage of 3 volts. Yung inyong supply 2 volts. So sa isang diode, So meaning, hindi ka pa nakakarating doon sa threshold voltage mo, gumana na yung device. Napaka-imposible. So therefore, the answer for number 1 is 0. Shit, ngayon ko lang po na-get, sir. 0. Why? Because kailanman class, hindi mas mataas ang 2 compare sa 3. Diba ang threshold voltage natin 3 volts? Sabihin, sa 3 volts pa lang po or more than 3 volts, dun pa lang po gagana. Ang ating supply ay 2 volts. So ibig sabihin, 0 ang ating drain current. Naunawaan nyo yun. So ngayon, nag-gets nyo na agad. Diba? Medyo challenging yung part na yun. Pero simple lang yung question na yun. Diba? 0 ang sagot, hindi 0.3. Because the threshold voltage is 3 volts. Sabihin ng mga students, ano po pang i-monitor namin? Approximately lang po siya. Yan oras yan. Aba, sa kanilang board exam ay sila ginagmumulta nito. Sa industry. So solve lang naman sila. Yan oras. So clear tayo for number 1? Yes. Okay. So mas nagets nyo, ganun po kahalaga
ang threshold voltage sa e-MOSFET. So meaning, kapag mas mataas po ang VGS natin sa ating threshold voltage, matik may makukuha tayong sagot. Di ba? Di ba nasabi ko kanina, kung nakikinig kayo, kung mas mababang VGS natin sa threshold voltage, the current would be equal to 0. So tatandaan nyo po yun. Kindly remember that. Okay. So what is our answer for number 2? Galing. Ako din nag-gets ko. Hindi gagana. Hindi kaya eh. Diba? Pero may sagot sila 0.2. Short ako yun Amazing. Pero kapag finalo mo kasi yung formula, 0.3. Galang kagaling. Ano yung 0.3 din na nakalagay? Ito ay constant. Yun nga. Hindi ganun. Dapat specific. Mahalaga yun. So what is our answer for number 2? Hello. (1.2 milliampere). Okay, correct. ID is equals to 1.2 milliampere. Correct. Anong millisiemens? Kakagating ko yun. Sino ba yun? Sino yun? Sino yan? Hoy, Atienza, at saka Kurt. At saka si Kenshin. Gets. Because of the transconductance. Ano mo? Same. Hindi ko pa kasi tinatanong. Masyado kong advance. Kasi parang may advance na. Hindi ha, LX to. 1.2 millisiemens. Okay. So, sinagot na nila rin yung transconductance. So, sana gets nyo kung paano. Ano po? Clear tayo dito sa ating parameters ng e-MOSFET. So, to summarize the e-MOSFET class, it stays silent class until we reach the threshold voltage. Once active class, its current and gain grow according sa isang constant K. So, isipin nyo class, kung wala yung e-MOSFET, wala tayong binary logic. Wala tayong logic. No binary means no computer, no internet, at wala po tayong GMIT today. So this device class is very reason why our electronics are small, fast, and energy efficient. So nagkakaintindihan po tayo. So meaning pala sir, kung wala palang e-MOSFET, wala tayong pinag-uusapan dito. Wala tayong metrin ngayon. Ganon kagaling. Ang enhancement MOSFET. Clear? So may e-MOSFET eh. Nauso pa yung e-MOSFET. Nauso pa ang e-MOSFET. Tropa mo yata. Oo, tropa ko din. Kaya secret, nalaman mo. Si Muhammad Atala. At saka si Dawon ka. You're right. You're right and you're not left. So, before we end this MOSFET class, kung ang ating BJT may biasing din ang e-MOSFET, ang FET rather. The first bias that we have is the fixed bias. Fixed bias. So, ang itsura niya. So, kunyari, meron tayong capacitor dito. Sorry ha, dinodrawing ko na lang. Para kasabay niyo ako mag-drawing. So, meron tayong FET dito. Supply, resistor. So, kunyari, meron connected dito na capacitor. Yan, para ganda. Then, ito ground. So, may connected dito, resistor. Then,
ating supply. This is the positive VDD because nasa drain siya. Drain, gate, and the source. So, ito, negative na to, baba. Negative, ano siya? BGG. So, in a fixed bias class, wala pong resistor sa ating source. Meaning, kung walang resistor sa ating source, wala rin siyang supply. Hindi natin nakikita yung supply na meron. So, class, ang mahalaga lang dito, so sinasummarize na natin, yung VGG natin ay yung ating VGS ay equal sa ating VGG. Ano po? And to find the ID, yan mahalaga rin to sa isang fixed bias. That is equal to IDSS times 1 minus VGS over BP squared. So ganito pala po ang pag-solve, parang same laang na ating Shockley's equation. And to find the VDS, so KBL lang, ano pa ba? KBL. VDS is equal to VDD minus ID over RD. Ano po? Saan po lang galing yon? That is, di ba, VDD minus dinaan ng current, ID, RD, minus the VDS. Therefore, equal siya 0. So, ito na po yun. Kaya meron tayong VDS na equal sa VDD minus IDR. So, clear tayo? So, yan lang naman yung mahalaga sa isang fixed bias. So, next. The next bias we have, ito. Mostly, ito yung mga nakikita natin. Ito yung sa mga problem, marami. Voltage divider bias. Voltage divider bias. So, mag-drawing ulit tayo. So, kunwari, merong capacitor. Dito, may supply, then may resistor, then may resistor ulit, then ground. Then ito, wait lang, pangit. Resistor. I-connect dito. Almost same lang. Yan. Bagos. Meron na ditong resistor. And then, connected dito yung ating. Okay. So, ito RS. Matic. Source, gate, drain. So, RD. Then, this is the R1 and R2. Ay, shit. R1 and R2. So, positive yung ating supply. Positive VDD. So, yan lang naman. Okay. Most of the time, wala pong RS. Hindi, most of the time. Wala yung minis, kunyari. Walang RS. Therefore, mababago yung ating pagsosolve sa ating computation. Kunyari, ang mga mahalaga ditong kino-compute sa isang voltage divider bias class, yung pagkuha ng BG. When we are finding for the gate voltage that is equal to our supply, the VDD times R2 over R1 plus R2. So, equal lang rin siya pag kinukuha natin yung VR2. So, when we are finding for the drain current, equal po siya sa VG minus the VGS over RS. So, meaning kung walang RS, that is equal to VG minus the VGS. So, for BDS, KBL, ano po? It is equal to VDD minus the IDRD. Pero may RS po tayo, therefore magiging ID
RD plus RS. Okay. Sir, paano po namin sir, paano po nakuha yung ID? O baka nagtatanong kayo. So, kunwari, we all know that VGS ay equal sa VG minus VS. Diba? So, ano po ang VS? How to find VS? Diba Ohm's law lang? VS is equal to ISRS. Correct. Diba? So, equal po sa ating voltage divider, equal yung saturation current sa ating drain current. So, meaning VGS is equal to VG minus the IDRS. Ito po ay sa kanila. Ano po? So, to find the ID, di-divide lang natin sa RS both. Ano po? Diba? Ari, meron tayong IDRS equal siya sa BG minus BGS. Divide natin sa RS para makancel natin. So therefore, kaya tayo po ay nagkaroon ng equation na drain current for the voltage divider bias only. Okay, next. Last bias, the self-bias. Nagsasarili yung biasing na to. Self-bias. Nakakatawa yun. Naalala ko, ano ko sa hapon. Ating supply, BDD. Tunog. RS. RZ. Yeah. So, ganyan yung example ng isang self-bias. So, ano po mahalaga dyan? Kapag nagpapa-input tayo ng BGS. So, parang yung IS equal lang sa ID natin. So, VGS equal siya sa negative IDRS. When we are finding for the ID na isang self-bias, that is equal to the IDSS times 1 minus the VGS times the VGS of squared. VGS over the pinch of voltage. And when we're finding for the BDS, PBL equal siya sa VDD minus the ID. Kung may RS, therefore RD plus RS. So, ganyan lang po sa isang self-bias. So, sir, gusto niyo ba ang example? Pagkabasa lang po ng monthly report ko. Hello, gusto niyo ba ng example? Okay, para mas kayo. Before tayo last na naman yun, yung example. So, kunwari ito, sa voltage divider. Kunyari, sa isang voltage divider, ito po yung ating circuit. So, determine the VGS and VDS for the MOSFET circuit. The data sheet for this this particular MOSFET gives the ID on
that is equal to 500 milliampere at VGS that is equal to 10 volts and VGS off that is equal VGS at TH, sorry, VGS off with VGS TH or the threshold voltage that is equal to 1 volt. Yan. Magkaiba yung ID sa ID on ha. ID on, ginagamit yan para um, hanapin yung ating basta magkaiba. Later. Sorry. Sino ako magsusol? Hindi ba pwede siyang kaya? Napalaki pala. Napalaki ako. Wait lang. Saan ako magsusol? Dito na lang, pwede ba? Ay, hindi. Papangit eh. Hindi ko ma-resize. Liitan na lang natin. Ano ba i-resize? I-resize ko to. Tapos papaliitin ko. Ano ba siyang nasa-select? Wala. Ari kasi ano. Wala. Meron ba sa baba? Baka ito. Hindi. Ano yung katabi? Ito. Okay. Yan mo na. Eh, paano ako magko-compute? Yes. So, R1 is 100k ohms. Our R2 is 15 kilo ohms. Our RD is 470 ohms. And we don't have RS. Wala tayong RS. So, dito na sa taas, lilitan ko na lang. So, let's find for the BGS. To find the BGS, that is equal saan? Sa VDD over times R2 over R1 plus R2. So, what is our answer for the BGS? Eh, wait lang, sorry. Wala tayong VDD. 24 volts ko na rin. 24 volts. Yan. Kaya nalilito sila. So, what is our answer for BGS? BGS is equal to... Shit. Diyan utang daw ba ni Presyo? Ano ilang ga? Oh, hindi na naman gumana. May race. So what is our answer for BGS? That is equal to... Hello. Hindi, tayo makakain na. It's equal to what? Diba ito lang ay 24 volts times R2 which is 15 kilo ohms over the 100 kilo ohms plus 15 kilo ohms. Sure kayo? Yan, 3.13. Sumobra ka naman. 3.13 volts. Huwag niyo kakalimutan yung unit. Mahalaga yun. So, meron na agad kayong 5 points. Nakuha niyo na agad yung BGS. And now, let's find for the BDS. Ito yung medyo challenging. When we are finding for the BDS through the KBL, by KBL, di ba, we all know that VDD minus yung dadaanan, the IDRD minus the VDS is equal to 0.
And then, kung isa-substitute po natin, because we are finding for the um, VDS, 24, VDD is 24. So, hindi pa natin alam kung anong value ng ID. So, dyan po papasok yung parameter ng e-MOSFET. Ano po? So, let's find for the ID. So, the ID is equal saan? Sa parameter natin kanina, that is K times the VGS minus threshold voltage squared. So, meron tayong ID on. Yan, dyan po natin ginagamit. That is 500 milliampere equal to K times that the VGS is 10 volts minus the threshold voltage which is 1 volt squared. Dito makukuha natin yung value ng K. Yung K class, let's store sa A. Store niyan sa A. So gagamitin naman natin yung bagong value ng ating nakuha na VGS para makuha natin yung mismong exact value ng ID natin. Therefore, ID is equal, yung in-store nyo na yung class sa A, times yung bagong value natin na VGS, that is 3.13 volts minus 1 squared. So dito class, makukuha nyo yung value na 28 So this 28 milliampere will be substituted to our formula here through our KPL. So 24 volts, that is the supply, minus the ID, which is the 28 milliampere, times the value of our drain resistance, which is the 470 ohms, minus our VDS. So dito class, pwede nyo nang i-shift solve. So the VDS would be equal to what? Kindly compute. So yun na po yung last natin. That is equal to, hello, I need your answer before we bago tayo umalis. Ito lang yun, no? Ito lang RS. Kapag meron tayong source resistant, i-add muna natin sa drain resistant bago natin i-multiply sa ID. Pero kung wala tayong RS, select ang IDRD. So what is our answer here? It gives us 10.83. Okay, 10.83 volts. Correct. So ito po yung answer natin for the BGS and VDS. So it is a sample problem sa isang board examination question. Ganon kakagaling because nasagot mo. Are we clear on this one? So wag lang po kayo next week, ay wala pala kayo. Pag-isipan ko class because magkaka-quiz yung O2. So kayo na lang bahala. Meron ba kayong pasok ng Sabado o Linggo for the quiz? Ipasok ba ang O1 for Saturday and Sunday? So let's set na lang, let's set kung kailan. Pag-usapan na lang namin ni Kim. So yun lang. Thank you so much class for attending. We are done with the field effect transistor. So palakpakan ng mga sarili. Tapos na ang topic na F8. Nakaka-proud naman. Parang mga kalapati. Tapos na. So sa Friday, you will report your laboratory for the communication side. So wala na pong question. Do you have any question, clarification, or violent reaction? You know, sir, this question is a board examination question. Yes. Legit. Yes, what is your question, Aliyah? Sir, question lang po sa midterm namin.
Sir, kunwari sir, ang hinahanap po ay ABC. Sir, kunwari may tama doon na isa. Sir, mali talaga yung yung buong question na yun. A, B, C. Sa anong number yan? A, B, C, D, E, F, G. Sir, hindi ko lang po tanda mismo, pero meron po kasing nakatama po sa number. Send mo lang kay Kim, then send sa akin para matignan. Sir, And then, pwede po ba mahingi namin yung answer sheet po? pwede naman. Pero send ko na lang, meron ba kayo face-to-face? Puntahan nyo lang ako dito sa faculty. Hindi ko kasi siya ma-upload. Ano pong schedule niya, sir? Okay lang po wala. Monday to Thursday. Sige po, sir. Or pwede naman kapag tayo ay nag-quiz. Kailangan kasi ang quiz face-to-face. So, tatry ko kung meron kayo pasok ng Sabado o Linggo. Or ano lang naman yun, 2 hours, for 2 hours only or 1.5. Ano po. Kahit wala akong pasok, papasukan ko. Para lang kayo ay makapag-exam. So, tawa naman si Mel. Ibang iniisip. Pangit naman kasi ng Pag, ano ba yun? Kahit wala akong pasok, papasukan. Ano ba? Ano masama doon? Alam mo naman yung mga estudyante mo hindi na bata. So kapag kahit wala akong pasok, kung Sabado o Linggo, papasok ako. Yun. Para laang makapag-exam kayo. Tawan-tawa yun si Pilapit. Kaya nga, ito, hindi kami. So clear tayo doon. So bago, ipakita ko na lang sa'yo, Aliyah. And kapag may correction or tama, di tatamaan natin. Wala namang problema. Dahil si sir naman po ay hindi perfect. Yung naman. Walang perfect na tao. Sir, Perfect ka lang. Sabi mo. Ay, ako lang nagsasabi siya. So, wala na pong question. Since wala na pong question sa Friday, Friday, yung laboratory nyo, 15 minutes lang per group. So, magta-timer na tayo. And iibahin ko yung rule natin. Since that is 15 minutes, hindi po ako magtatanong. Para mas maging engage, ang magtatanong po ay yung mismong ka-group. So, pipili ako, kunyari, group number 3, kunyari, ang nagpe-present po ay group 1. So, titingnan natin kung nakikinig yung ibang group. So, kunyari, si group 1, magpapasurprise ako na ang nag-report ay si group 1. So, how about you group 4? Kayo ang magtatanong. So, bibiglayin ko ang group 4. Ano yung tanong nyo sa group 1? So, hindi po ready na si ganito ang group para malaman ko kung nakikinig yung ibang kaklase. Okay. So, ganun po ang magiging role natin for our laboratory report para mas engage yung klase. So, yun lang. Thank you so much for attending. We are done with FET and the last topic na utang ko po sa inyo is the operational amplifier. So, yun na lang po yung topic na kulang. Quiz. Yung quiz 1, that is your PSET. Yung quiz 2, that is the FET. So, ang kulang ko na lang po sa inyo, op-amps na topic. Quiz number 3 and laboratory number 3. So, hanggang lab 3 na lang tayo. So, yun na lang po ang kulang natin bago matapos po ang semester na ito. So, thank you so much for attending. Goodbye, Padayon Engineers. Bye-bye. Padayon Engineers. Thank you po. thank you po.